Good morning mga kapakner, panibagong araw at syempre panibagong vlog, panibagong buhay na naman tayo. Ngayong araw nga lulusong ulit tayo sa Lucky Farm para ituloy yung gawain dun sa sa may kulungan ng kambing, didingdingan namin. Tsaka pipitasin yata yung kalamansi ngayon, ubusin yata yung bunga. Nakapanghinayang nga naman kaysa mahinog lang, maging pera ang dagdag pambili ng mga krudo. Medyo mataas yata yung presyo ng kalamansi ngayon baka sakali daw inikot na kahapon, baka daw madali yung dalawang red bag. Tulungan namin pitasin. Kaya rin noon yung kulungan naman ng kambing yung asikasuhin namin. Mga kapakner, ready na nga. Ready nang lumusong. Maaga tayong lulusong para pagdating natin doon makapagsalang na tayo ng sinaing. Na mga kapakner, andito na ako sa Lucky Farm. Oras natin 6:15 ng umaga. Nagahan natin ngayon para marami tayong matrabaho. Kaya syempre para makapag-ano na rin tayo ng agahan. Sasaing na muna ako nito sa kubo. Ngayong araw nga pipitasin yung mga bunga ng kalamansi. Halawin na. Doon magsisimula nyo sa gawin dulo papunta dito. Dahil yung gawin na ito mga kapak na konti lang naman yung bunga nito. Ang makapal na doon sa gawin dulo. Yan, kay gandang umaga po sa ating lahat Ganda ng view pagka talaga sa bukid. Mga partners, paparinis muna ako. Madali lang mag-uulab Mga partners, nakapagsalang na ako ng sinaing. Kukuha ko ng papaya. Magigisa tayo ng sardinas. Papasikat na si Haring Araw. Mga partners, kuha tayo ng papaya para tawag na rin para maiba naman yung natin yung araw. Lagyan natin ng sardinas. Tapos kuha na rin tayo ng siling panigang para may sipa, may anghang ng konti. Pagka merong maniba lang dito, yun yung kukuhanin natin para manamis-namis. Maganda pinagsasahog sa sardinas. Magigisa tayo ng sardinas. May hinog na yung papayo. Tigas-tigas pa. Hanap tayo ng medyo hilaw. Wala nga pang maniba. Sarap kasi dito yung maniba lang. Ito naman masyadong malaki.
Mga kapartner, wala tayong nakitang maniba lang. Kaya kumuha na ako ng mura. Nilaki ng bunga. Ganyan yung pipitasin namin mga kapartner. Yung malalaki na yan. Medyo alanganin, iiwanan pa yan. Sayang nga naman kung makakadalawang red bag. Mahal daw yung kalamansi ng mga kapartner. Itong buwan talaga ng February, March, April, May. Yung buwan na yan talagang mahal yung kalamansi niyan. Dati nung nagtitinda pa ako, yung good, nakukuha ko ng tawag niya rin 1.8. Pinakambaba pa yun. Minsan 2,000, 2,221 presyo ng kalamansi. Ako tayong sili. 3 piraso lang siguro. Dami niya ng bunga mga kapatid. Magpapagulang lang to. Tapos mga ilang araw lang pwede nang pitasin. Yan. Dami. Sana matapat na lang sa mahal lahat ng tanim dito sa Lucky Farm. Siyempre para masulit yung mga nagtatrabaho. Tumama sana sa presyo. Pitas din ang sitaw ngayon mga kapangner. Kaya lang hindi muna natin sila tutulungan. Gawa ng panansya ko dahil ako pumitas nung nakaraan. Baka umatras pa yung sitaw ngayon. Nakaraan kasi nakatuto lang. Kayang-kaya ng laruin ni Kuya Rodel yun at saka ni Chong. Dito muna tayo tutulong sa kanila niyan. Maghihiwa na ako ng maghihiwa. Babalat muna pala ako ng papaya para pagkaluto ng kain na luluto na natin ito. First time ko magluluto nito, bahala na si Batman. Kahit di tayo marunong magluto, ang importante sumusubok tayo. Malay mo balang araw makapagtayo tayo ng restaurant, kahit na puro sardinas lang ang menu tsaka itlog tuyo, pwede na. Yun lang alam natin lutuin. Kagaya ng pagluluto nila mga kapakner, hindi tayo gagamit ng magic sarap o bitchit. Pagdating kasi dito sa bukid, hindi kami gumagamit ng magic sarap o bitchin. Sa bahay nga, pinagagawa ko nga kay Mrs. Kapakner, yung kakuwag lalagyan ng ayaw niya. Hindi baga nasanay na kasi kami dati sa yung may bacon, yung lasa. Iba yung may bacon, malasa. Kaya lang ang problema nga kaya na sobra, nakakasama din.
Yung mga kapakner, nahiwa ko na nga yung papaya. Napaghiwa na rin tayo ng bawang sibuyas. Yung kanin na luto na rin. Maya-maya ko na siya isasalang. Kasi kung lulutuin ko na ngayon yung ginisang sardinas natin, lalamig lang yung sabaw. Mamaya na pagdating nila, tsaka ako iluluto. Sandali lang malutuin itong mga kapakner. At syempre, dating gawin mga kapakner, habang nag-aantabay tayo magkakape muna tayo. Kape po tayo. Tol na real ngayong mga kapakners. Wala siya ngayong araw na to, gawa ng linggo ngayon. Deliver nila ng mga item, tapos maniningil rin sila. Sabi ko nga kahapon, kung natapat sanang mga Lunes, medyo mabibilis ang pumitas dito sa Kalamansi kasi nga nandiyan si Tol na real nun. Hindi pa naman tayo ganong bihasa sa pagpitas. Nakakapitas-pitas tayo mga kapakner, kaya lang hindi tayo ganong kabis kay Tol na real. Tol na real, saglit lang pitasin yan. Tayo mga papa uli tayo yan. Ang lawak niyan. Kung mabunga yan, madali lang makapuno mga kapakner. Kaya lang madalang yung bunga, baga pupulutin lang natin, kaya medyo matagal din. Siguro pinakamahinang niyan, 3 oras o 4 oras. Kasi ang pipitas lang yan. Ako si Katrops, si parang Carlo, tapos sila kabady kung mayayari doon sa mayayari na doon, baka pumitas din dito ng Kalamansi. Yung mga kapakners, habang nag-aantabay nga tayo magpuputol-putol muna ako ng dito, buho, para dito sa sa kulungan ng kambing. Nakayari naman ako magkape. Gumawa siguro si parang Carlo kahapon. Tinabi ko yung gamit doon sa may kubo, nawala doon. Baka ito niya nilagay. Ito nga, nandito nga yung mga gamit ng kapakners. Medyo mauga pa kasi hindi pa na tatamper yung mga poste, pero titibay pa yung mga kapakner pagka nalagyan ng dingding. May mga brace naman magpuputol na tayo ng pandingding. Ayun yung gagamitin natin pandingding mga kapakner, yung mga lumang buho na lang, gawa ng hindi na rin uubrang pang tulos yan, gapok na. Pero sa pandingding, pwede pa siya. Yung mga bagong buho, tatabihan para sa susunod na magtanim ng may balag uli, pwedeng gamitin. Gandahan ito mga kapakner, nakagawa ka na ng kulungan. Meron pang panggatong, yung mga maliit na ganito. Ipunin natin para may panggatong tayo.
Pilitin mo ka.